Tagbilaran. Asa ang gospel ko ba? Itong basahong gospel ron ha. Kalag manindog. Ang kinumuna kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human sila magkakaon ni ini, mingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa ugban? Siya mitubag, oo Ginoo na sayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Hunya mingon usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo na sayod ako nga gigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Hunya sa katulong higayon si Jesus mingon, si Simon anak ni Juan, gigugma mo ba ako? Si Simon nasubo tungod kay gipangutan naman siya ni Jesus sa makatulo kahigayon. Nagigugma ba niya siya? O si Pedro mingon kaniya, Ginoo nasayod ka sa tanan. Nasayod ka, nagigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw sa batanon pa. Ikaw ray magbakos sa imong kaugalingon. Makaadto ka sa butang nga imong gusto nga adtuan. Apan ini katiguang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mong gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, ipasabot niya Jesus kun unsa nga paagi si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod ka nako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon na tanan. Nangaon na lagi mo. No? Nabusog na mo. No? So, salamat sa Diyos na tayo ay nagkaisa, nag-gather ngayong araw ng Biyernes. No? Kumusta ka na? No? Okay lang? So, nanay mo, no? Live from Cebu. At sino pinakamalayo natin ngayon? Saan kayo? Lapu-Lapu, sa Cebu. Mindanao, saan sa Mindanao? Misamis Oriental. Sino pa? Takurong. Tacloban. Naga. Ormoc. Toledo. Cebu, Cagayan. Tobigo na, Bohora. Pinadaulan, no? Canada. Wow. From Canada, no? So, buong umaga po ay catechism. Para kayo na ang magpatuloy sa pag-pray ng may sakit nyong family members. Kanina, na-interview ako sa program ni Bishop Abet sa Abag. And then after sa interview ko, so na-late ako ng ilang minuto ngayon dahil may naghintay sa akin sa labas. Po si Ate Juan. Si Ate Juan ay mayroong karamdaman yung kanyang kamay hindi ma-close. Masakit na masakit kapag ipilit mo na i-close yung kanyang mga kamay. Pero kanina nag-testimony siya after praying the prayer of the church. Yung prayer of deliverance ay completely healed po siya. Grabe, no? Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Bigyan 1 year na daw yung kanyang mga kamay. Hindi ma-close. Dahil meron dalawang uring karamdaman, mga kapatid. Una, natural illness. Kung natural illness yung karamdaman natin, kailangan natin ng doktor. Okay? Kailangan natin ng doktor. So we need to consult our
doctors. Listen to them. Pero mayroong karamdaman na hindi natural. Tinatawag yang beyond natural. Kulang, barang. Hindi po yan magamot ng doktor. Uy, nandito si nanay. O, birthday girl. Ang nanay sa ating gobernador sa Bohol. Si Lola Greenie. No? Birthday niya kahapon. No? Sino kasama mo, nay? Mga kasamahan mo, pamilya. No? Kahapon, birthday ni Lola Greenie Aumentado. No? At ngayon, lagi nitong nanonood sa kanyang conference hall. Nandun yung malaking television. No? Ako lang ang laging nagsasalita doon. So, ngayon, nandito din si nanay. Kung may debate ako, may dialogue ako, nandun din yan, no? Father, no? Salamat, Lola Greenie, nandito siya. Nagdala ng kanya family members. So, ngayon, mga kapatid, kayo mismo ay makapag-deliverance sa inyong mga family circles. Sino bang makapag-deliverance? Yung merong knowledge. Sino ang makadeliverance? Yung may knowledge. Paano? Ano ang dapat gawin natin? Yung rule of life na dapat nating sundin. So, didi-discuss na yan sa mga kasamahan natin kanina at hindi ko na ulitin. Dahil ngayon may schedule din ako alas 4. So, may exercise ako ilan. Dito po, may exercise ako. Kahapon, 2 lang yung na-exercise ko kahapon. Pumunta ako ni Lola Greenie. At ngayon, mga 3 siguro. And after that, kayong lahat ay bibigyan ng intercessory prayer. At isabi ninyong karamdaman. So kanina, may mga, ilang pari kanina lang? Ilang pari? 2? Si Father LL at si Father, sinong isa? Sino? Richard. Father Richard. So, lahat ba nakakumpisal? So, kung hindi lahat, doon kayo sa pari ninyo, ha? Dahil yung, iwan ko kung makakontak pa tayo ng pari, yung baba, magkontak ka ng pari sinong bakante, para yung mga hindi pa tapos nagkumpisal, patuloy pang makakumpisal. Okay? Kung i-deliverance nyo yung bahay ninyo, i-deliverance nyo yung family circle ninyo, using the prayer of the church and then the sacramentals of the church, at magkaisa tayong lalapit sa sakramento buong pamilya, mangumpisal, no? Dahil kalamitan natin ay First Communion pa nangumpisal, no? First Communion pa. Uy, may madre dito. Anong congregation mo, sister? Daughters of St. Paul. Walang Daughters of St. Peter. So ito, ni-recruit mo na itong katabi mo, Ter. Parang contemporary tayo sa high school. Kamukha mo lang yun, no? So, yun mga kapatid, no? Kapag magpatuloy tayo sa pag-pray ng simbahan, maraming gagaling. At sabi ni Kristo, ito po ay hindi akin. Sabi ni Kristo sa pamagitan ni Apostol Pablo sa Acts of the Apostles chapter 10 verse 38. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirit. Anong sabi? To heal all of the oppression of the evil spirits. All. Hindi na sinasabi nga to heal some. Nung isang linggo, nandito din sila, si Nicole Princess. Nandito ba sila? Si Nicole Princess, taga Diocese of Butuan. Last 2 Sundays ago, doon lang siya sa baba. Dahil hindi siya makalakad, hindi siya makatayo. Take note, hindi siya makalakad, hindi siya makatayo, at ang likod niya ay hindi mo mahipo.
sa sakit. 6 months na po, bedridden si Princess Nicole, 20 years old. So, nakalbo na yung ulo niya. At, nahihirapan siya sa paghinga. 6 months na po. So, palaging naka-oxygen. At number 8 pa yung kanyang, ang speed, o ang tawag doon. Kung ang hangin, sa lakas ng hangin ng number 8, kung below 8, nahirapan na siya. So, 2 tangke po araw-araw ang maubos niya. So, ang tangke, 1,000. Higit sa 1,000. So, more than 2,000 every day ang magastos nila sa oxygen lang. Nakapunta na sila sa lahat ng private hospitals sa Butuan. Pati na sa Cagayan, pati na sa Davao, at umaabot pa sila sa Manila. Sabi ng doktor, napapagod na ako sa'yo. Kung ang mga doktor ay wala siyang findings, parang kung meron mang findings na lilito, walang precise diagnosis, hindi po yan natural. So, dun siya sa baba, naka-oxygen, masakit ang likod niya, nilapitan ko after sa lahat. Na 5:30 na sa hapon. At sinabihan ko siya, you need to make a good confession. And then, anointing of the sick. At ang pinadeliverance ko sa kanya ay ang kanyang papa. Present po ang buong pamilya, 2 lang silang magkapatid. Puro babae. At sabi ko sa kanya, ano ba yung sakit mo? Namimigat, ang bigat ng katawan ko, Father. Mabigat na bigat talaga. At nahirapan ako sa pagsasalita at sa paghinga. So, humana na, ako siyang pakumpisal, anointing of the sick, and then we do the deliverance. Kasali doon yung renouncement sa deliverance, di ba? At sumusuka siya, nag-react siya. Umiiyak, sumisigaw. At sa series natin ng pag-deliverance sa kanya, sumusuka siya ng color green, color yellow. Sticky saliva ang sinusuka niya. Alam nyo, after deliverance ng tatay, nawala ang sakit sa likod niya. Kahit kaunting sakit, wala nang natira. At kinuha na niya yung oxygen niya. Normal na siya huminga. Hanggang ngayon, wala na siyang oxygen po. And then, gumaan na daw yung kanyang pakiramdam na grabe kabigat. At matapos doon, sabi niya sa kanyang mga magulang, bababa ako sa sasakyan. At umiyak sila lahat dahil nakalakad siya. For 6 months, so maliit na yung paa niya. So, hindi na siya makalakad ng malayo, pero makalakad na siya without oxygen. May pain reliever pa siya. Yung pain reliever na ay morphine. Higit pa sa morphine, fentanyl ba yun? Anong tawag doon? Basta, higit pa sa morphine. Lagi niyang iniinom dahil hindi niya maintindihan ang sakit sa kanyang katawan. Pero ngayon, wala na siyang pain reliever po. No. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Sinishare ko po yan sa inyo para mabuksan yung isipan ninyo, para mabuksan yung damdamin ninyo. Use the prayer of the church. Hindi po akong nag-deliverance sa kanya, yung tatay niya. Uy. Natutuwa ba kayo ngayon? So kung may karamdaman kayo, ang prayer of deliverance hindi lang para sa mga possess. At ngayon, malaki yung save nila. Araw-araw, libo-libo po ang na-save nila for 6 months. Natutuwa ba kayo ngayon? No? Sino ang maka-deliverance? Those individual Catholics who are practicing. Sino? Who are practicing Catholics. Kung practicing Catholic ka,
Hindi ka nag-live-in. No? Nagpakasal ka talaga sa pari. Practicing Catholic ka. Di ba? So, yun ang magkagamit sa prayer of the church. Ya, paano ito, Father? Nag-live-in kami. No? So, dahan-dahan, lapitan mo si Kristo. Tanggapin natin si Kristo ng buong buo. So, ang tatay ang pinaka-powerful natural authority na sa tatay. Natutuwa ba kayo ngayon, mga tatay? No? Gamitin nyo yung kapangyarihan. Galing kay Kristo. Bakit galing ni Kristo? Nabautismuhan kayo. Pangalawa, nakumpirmahan. Pangatlo, confession. So, hindi na ako makapag-confess, pagbigay ng confession ngayon, dahil mga 2 oras lang ako kasama ninyo. At lahat kayo po, huwag kayong mag-aalala, sigawa tayo ng intercessory prayer. Deliverance din yon. But intercessory. So, yung team ang magsagawa niyan. No? At yung team, si Kristo may 12 apostles po. No? So, yung team natin ay nandito, kasama natin. Tatawagin yung mga pangalan ninyo. At sana, i-renounce ninyo yung mga pananampalataya ninyo sa bagay, sa orasyon, sa anting-anting, sa habak ninyo. I-renounce nyo mamaya. Okay? Nang buong puso. Okay? Daming gagaling sa aming karanasan. Kung ang karamdaman mo ay oppression, dahan-dahan yan, pagagalingin sa Diyos. Yung pagkagaling, secondary lang po. Ang pinaka-importante, dahan-dahan babaguhin ka niya. No? Kailan ba tayo mababago? Araw-araw po. Kailan? Mayroong awitin ang mga charismatic. Binabago niya ako araw-araw. Wa jud mingon, binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. No? Binabago niya ako yearly. Araw-araw jud. Kung na pa'y mga taras na to, mga gawi na to, ngawa pa maotro, muna, Lord, make me, give me enough grace to transform my ego, to transform my challenges or struggles sa pag-usab sa ako kinaiya. Help me. Give me enough grace. Yeah, ang biyaya ni Kristo ay bago ka araw-araw po yan. So kung marites ka, 10 times ka marites every day, salamat Lord, 9 times na ako kayong araw. Oh, sunod na araw, maging 8 na ito, 8 times na lang. No? So, sunod na araw, 7 times na. No? Hanggang dahan-dahan mawala. So, huwag kang magmadali sa pagbabago sa ating sarili. Huwag kang ma-frustrate sa pagbabago sa ating sarili. Araw-araw. Hanggang mamatay tayo. No? Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Amen? At yung asawa mo ay lasinggo, no? Okay lang, no? Binabago niya ako, ano, no? Isang case every day, no? Uy, 5 botilya na lang. Ay, salamat, Lord. No? Kanta na ka, binabago mo ang aking asawa araw-araw. Na sunod, 4.5 bottles. Huwag kayong magmadali. Minsan, we impose the transformation to others. And that's the reason of intense conflict. Don't impose. Just propose. Amen? Tingnan mo si Pedro. Hindi naman ini-impose ni Kristo na ibigin mo ako. Tinanong lang niya. Yang pinupropose lang niya, iniibig mo ba ako, Pedro? Hindi niya sabi, ibigin mo ako, Pedro, ha? Hindi impulsive yung tone ni Kristo. But, just propose. Amen? Sabihin mo sa asawa mo na lasinggo, darling, no?
Sana magbago ka araw-araw, no? Say, salamat. Apat na botilya na, no? 2 botilya nang nawala. Sunod na lang, 3.5 na, no? Amen? Binabago niya ako araw-araw. Huwag kayong magmadali. Sa pagbabago ng ating sarili, huwag kayong magmadali. No? Little improvement, little victories nga ating nakamtan sa araw na ito, celebrate it greatly. Amen? At meron ding isang guro na nakausap kami. Galing siya dito, nakikinig. Meron na possess, isang estudyante na na-possess. So, pinasok niya dun sa isang kwarto. I-isolate niya. At dun siya nag-prayer. Guro ginagamit na yung prayer ng simbahan. No? Sumuka yung estudyante at nabalik ang kanyang consciousness. Wala siyang alam sa mga sinasabi niya. At yung guro, dahil may knowledge na siya, ginagamit niya. Kayo, may knowledge na kayo, ginagamit ba ninyo? Natatakot kami, Father. No. Huwag kayong matakot. Amen? At sobrang tuwa yung mga magulang ng estudyante. Pumunta sila sa eskwelahan. At sobrang saya nila at nagpapasalamat sila sa guro. Ma'am, salamat, ma'am. Ang galing mo, ma'am. No? Napalayas mo yung demonyo, ma'am. Kailan ka naging albularyo, ma'am? na pagkamalang albularyo yung guro. Father, nagpagkamanlan. Nagpagkamanlan. Ang hirap mag-Tagalog, mga kapatid, no? So, pagkamanlan siya na albularyo, no? At sobrang niyang tuwa dahil sa knowledge niya at nakatulog siya ng iba. Hindi po albularyo si mama, kundi may ginagamit lang niya yung kaalaman niya. So, yung kaalaman niya ay nag-increase yung faith niya. Hindi na siya natatakot. No, ngayon ay papasok ako dito at mag-exercise ako sa mga positive talaga na may minions, may demonyo, no? Marinig niyo mamaya, no? Papasok ako dito dahil exclusive po 'yan. Parang hindi kayo makakita, makarinig lang kayo. At sana wag kayong tatakbo, ha? Hahabulin niya kayo. Wag kayong matakot. Sa pagsigaw nila, palatandaan yan, naggrabe ang takot ng mga demonyo sa prayer ng ating simbahan. At tinuturo namin sa inyo. Natutuwa ba kayo? Kung doble yung takot nyo, dapat ma-process yung sarili ninyo. Isa sa mga rason, bakit doble yung takot mo, hindi mapigilan yung takot mo, dahil yung mga ninuno natin, grabe yung occult involvements. Yung mga anting-anting, albularyo, panay lapit sa mga albularyo, mga agimat, merong agimat, may orasyon against sa aswang, may orasyon against sa mangkukulam, may orasyon against sa mga poisonous na mga mananap, sa Tagalog mananap, mga hayop. So, may San David, may orasyon na tagulilong na mawawala ka. Kahit nasa harap mo ako, hindi mo ako nakikita. Yun po ang orasyon ni Daguhoy. Kaya si Daguhoy hindi makikita. Bakit alam ko? Yun ang sinasabi ng mga may orasyon na tagulilong. Uy. Hindi makikita. Maraming nag-renounce dito. Bakit nalalaman ko yan? Dahil yung mga may orasyon
na may hawak na orasyon na ganyan ay lumapit sa atin. No, totoo talaga yung narinig ko sa mga kaluluhan natin. No? Meron ding lumay. Paano natin maprotektahan yung sarili natin sa lumay? No. Ito na po. Gamitin niyo po yung itong mga prayer ng simbahan. Lapit tayo sa sakramento ni Kristo. This is the greatest protection sa ating lahat. Amen? Yung habak ninyo, yung anting-anting ninyo, it is not a blessing, it is a curse. Not only you, but until fourth generation from you. No. Uy. Ganyan kadelikado yung habak ninyo. Yung habak ninyo, hindi nga ako hahawak niyan. Uy, kahit exorcist ako, hindi ako hahawak sa habak ninyo. Ganyan kadelikado yung mga habak ninyo. Sinusuot nyo pa. Kahit natutulog kayo. Ang mahal nito, Father. Yung habak na pinakamahal ay 50,000. Sinuresurrender sa atin. So, yung mahal na mga habak, hayrang po ng mga espiritu ng kadiliman po ang nasa bahay ninyo. Father, paano yan? No. Nagpadugo kami sa bahay namin. No. Nilibngan namin ng mga kahit ano. Huwag kayong mag-alala. God is with us. Ito na po. I-break niyo ang seal and consecration sa bahay niyo using the prayer of the church na tinuturo namin sa inyo at tinuturo din ng simbahan sa atin. So, natutuwa ba kayo? May from Cebu, sabi niya, Father, gumagalaw na yung mga bagay namin sa loob ng bahay namin. Tulungan niyo po kami, Father. Natutulungan ko kayo. Father, pupunta ka sa bahay namin? Hindi. Paano ka makatulong sa amin kung hindi ka pupunta sa amin? Empowerment. Tuturuan ko kayo. Punta kayo dito sa office namin. Tuturuan ko kayo paano. Kayo na ang mag-prayer of deliverance sa inyong bahay. But go to the sacrament. Practice cares. Confession, buong pamilya. Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Paano yan, Father? Hindi naman kami lahat Katoliko. Yung Katoliko lang. Oh. Alam nyo, nag-deliverance sila sa bahay nila. Effective. Father, hindi na gumagalaw ang mga bagay sa aming bahay. Okay? Kaya nga, may mag-invite sa akin ngayon, hindi ko parokyano. Sasabihin ko, kayo na mag-deliverance. Tinuturuan ko na kayo eh. Kung, just imagine, kayong lahat pupuntahan ko, bawat isa bahay ninyo. No? May Miligan, may Cotabato. So, lalong hindi ako tutubo nito. No? I must learn to say no because I'm not the center. Only Jesus is present everywhere. When you call His name, when you call His saints, when you call His angels, they are there. Natutuwa ba kayo? When you call me, I am not there. Because I am limited. So how to influence you? By empowering you. Gamitin nyo po yan. Grabe yung tuwa nila. Father, naniniwala yung demonyo namin sa bahay namin. Umalis na, Father. Salamat sa Diyos. Because knowledge is power. Natutuwa ba kayo ngayon? At sana itong kaligayahan natin, atin itong ma-share sa ating mga mahal sa buhay. Don't impose them. Just propose the teachings of the church. Baka mag-away kayo. Huwag niyong awayin yung mga may anting-anting. No? Na family members. Just evangelize. Just catechize. Stop criticizing. No? Let us start to evangelize and to catechize our clan, our family circles. Sa pamagitan yan, you will be blessed. And not only you will be blessed, but thousands of generation from you. Grabe, no?
Ang ma-curse, kung may anting-anting ako, may habak ako, albularyo ako, ang ma-curse ako. Until 4th generation po. Grabe, no? Hindi lang albularyo yung kasalanan natin, until 4th generation po yun. Saan mabasa? Sinasabi mo yan, Father, wala yan sa Biblia. Meron yan sa Biblia. Nakasulat po yan. Exodus chapter 20, 1 until 30 po. Basahin niyo po yan. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, you will be blessed. And thousands of generation from you. Natutuwa kayo? Hindi. Magsimula na tayo ngayon. So kaya may confession tayo eh. Ang problema nito, kung kasalanan natin ay hindi natin kino-confess, nahihiya ako sa dalawa kong kasalanan, Father. Nahihiya ako. Ito lang tatlo ay okay lang ito. No? Itong dalawa, nakakahiya sa aking ginagawa. I-confess mo. Una mo, so, sino yung hindi pa nakakumpisal? Nandito si Father Dindo. No? Salamat, Father Dindo. Ating pachi-missionary. Diri sa magpakumpisal lang? Sino yung hindi pa nakakumpisal, ha? Mag-examine muna kayo sa konsensya ninyo bago kayo mangumpisal. Okay? Para healthy. Ang una niyong i-confess, yung kasalanan na nahihiya kayo. Okay? Yung maliit lang kasalanan, mapatawad po yon during act of contrition sa misa. Kaya nga, hindi kayo magpalit sa misa. Bakit? Mayroong act of contrition po. Amen? Mapatawad lahat ng mga venial sins natin dyan. Okay? So ngayon, mag-bless ako sa mga